itong si Sara Duterte ay tinanggihan pala di umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, itong si Sara ay gustong makipag-close door meeting po kay Pangulo. Yun yung kalat na issue ngayon mga pre, no? Eto, dahil tinabla ni PBBM yung alok ni Sara na siya ay endorso, pinake news agad ang Pangulo, walang hiya talaga. So, alam niyo mga pre, itong kampo ni Sara Duterte, mahilig po talaga itong manggamit. Real talk po yan. 'Di ba? Real talk po yan mga pre, kasi legit po na user tong pamilyang Duterte. Di umano, lumapit si Sara. I mean, lumapit sa Pangulo. Gustong makipag-close door meeting. Ang Pangulo naman, syempre, ikaw ba naman yung sinisiraan? Sinisiraan ka? Tinanggihan ngayon ng Pangulo. Ay, di ba yung nakakahiya po ito mga pre? Nakakahiya po. Viral po ito mga pre sa Facebook, sa social media. Di ba? Alam nyo, ikutin nyo po yung Facebook. Kalat po itong ganitong issue na to. Dinedma, tablado na si Buday. Sarang bangag kay Presidente. Sigurado atakihin na naman nila si PBBM. Ano kayang nararamdaman ngayon ng mga Duterte, ng mga taga-suporta ni Digong? No? Ano kayang mararamdaman ngayon ng mga taga-suporta ni Digong? Mukhang itong si Sara Duterte napahiya. Di ba? Napahiya itong si Sara. Ano ba itong pinasa sa aking video? Unang regla pala. Mamaya ipopost natin ito sa Facebook. Anyway, dito muna tayo. Ano kayang nararamdaman ng mga Duterte ngayon na napahiya po si Sara Duterte? Na deadman ni Pangulo. Kayo po ba? Tatanungin ko kayo. Sinisiraan ka araw-araw. Hindi mo sinisita yung mga taga-suporta mo na, hoy, wag naman kayong mga nira sa presidente. Hinahayaan mo lang, tapos sumasakay ka pa sa paninira, fake news. Nangaangking ka pa ng proyekto na hindi sa'yo. Tapos makikipag-close door meeting ka sa Pangulo, papayag ka ba niyan? Diba? Yun po yung tanong. Papayag ka pa po na sinisiraan ka na tapos lalapit pa sa'yo yung naninira sa'yo? Ano yun? Ano yung magic? Gusto nyo ng magic? Ito pa. Ito kasi viral talaga to eh. Ito pa. Aray, naku po. True ba? Alam na kung sino ang susuportahan ni PBBM na susunod sa kanya? Clue, ICC si Palacio. Naku, mukhang may itataas na si Pangulo sino kaya ito mga preno? So, kabang-abang po yan. Pero, anyway, pukusan muna natin yung si Sara Duterte na napahiya. Si Sarang Bangag na napahiya. Basa tayo comment. Kung gusto ni Sara na makipag-meeting kay PBBM, dapat open taong bayan para malaman natin kung sino hihilingin ni Lustay kay PBBM. Gusto po nila close door meeting, gusto private. Naka-private po. Alam niyo bakit? Syempre kung i-open po yan sa publiko, mapapahiya po si Sara. Diba? Ang sasabihin ng publiko, wala ka pala eh. Lapit ka ngayon kay PBBM. Kaya ang ginagawa niya, gusto niya, pribadong meeting po. Na hindi po malalaman ng publiko. Si PBBM po, ayaw naman niya ng ganun. Kasi unang-una, ayaw niya magpagamit. Diba? Pangalawa, ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos, alam ng publiko yung mga transaksyon na ginagawa niya araw-araw. Diba? Kasi ayaw niya pong maglihim sa publiko. Diba? Ganun po kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga Pilipino. Diba? Yun po yun. Ano to? Manggagamit na naman, diba? Gusto na namang manggamit ni Inday.
Muntik na makulong si ano 'to? Oh, muntik nang makulong si Sarang Bangag. Ay, malapit na. Ay, kasi mawa-warrant na po. Ay, di ba? Oh, kayo po, ano po yung opinyon niyo dito, ano? Kung kayo po yung tatanungin, pabor po ba kayo sa plano ni Sara o hindi? Ako po hindi. Oh, kaya magagamit lang yung Pangulo, malamang. Ate Ann Vlog, Ana Vlog, shoutout po ha. Oh, eto. Inggitin lang po natin yung Davao. Si Baste, inggitin lang po natin. Oh, eto, pakita ko sa inyo. Oh. No Ghost Project and DPWH Southern Leyte First DO District Engineer. Ayan ha. So ito po yung nasa sakupan po ni former House Speaker Martin Romualdez, ano. Kita nyo naman po yung flood control, napakaganda, napakaangas, napakalinis. Walang mga bitak-bitak. Oo, tuloy-tuloy po dyan ha. Napakaganda ng quality po talaga yung flood control, mga pre. Oo, sa Southern Leyte, mga pre. Pero doon sa Davao, kita nyo, 7 years na, hindi po na tuloy-tuloy. Oo, na-stuck. Panahon ni Digong, nung na-discover po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos agad-agad, pinadala po si Vince Dizon doon at pinapatapos na po ni Pangulo yung proyekto. Oh, kita nyo yan? Tapos aakusahan nyo si former House Speaker Martin Romualdez na magnanakaw yan. Ay, kawatan yan. Pero tingnan nyo po yung flood control, napakaganda. Diba? Oh, quality po. Yan, hindi po kayang gawin yan ng mga Duterte, ha? Ang mga tamad naman kasi, mga magnanakaw. Oh. Diba? Ay, nakakahiya po yung ganun. Ay, magtrabaho naman po kayo para sa taong bayan sana. Diba? Magtrabaho naman po kayo para may ambag kayo sa bansang Pilipinas. Hindi yung puro pansariling interes yung inyong inuuna dyan. Pansariling interes po yung inuuna nitong pamilyang Duterte. Pero si Martin Romualdez po, 'di ba? Ay talagang priority niya po, no? Yung mga Pilipino, 'di ba? O shoutout po kay Joler Requesto, magandang hapon po. Kita nyo yan? Napakaganda po, oh. 'Di ba? Ay punta ka Davao, puntahan mo yung pinuntahan ni Vince Dizon. Akala ko ba walang ghost doon? Muntik na nga maging ghost yun eh. 'Di ba? Ito yung nakakapagtaka. Pagtapos na po ang isang proyekto katulad ng pabahay ni PBBM, aangkinin po ng mga Duterte. Pero kapag ang proyekto na tenga, hindi ginalaw ng ilang taon, wala pong aangkin. 'Di ba? Wala pong aangkin. Sasabihin ng mga Duterte, hindi naman sa amin yan eh. Pero pagtapos na, aangkinin po nila. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos po, tapos man yan o hindi, basta sa kanila, sa kanila. Ngayon, dahil sinimulan po yan ng mga Duterte, yung flood control na hindi po natuloy, sinimulan ng mga Duterte, nakita ng administrasyon na hindi tinapos, pinuntahan po agad ni Vince Dizon yan. Pinapuntahan ni Pangulo kay Vince Dizon at pinapatapos na po agad. O, di ba? Yun po yun. Baka pag natapos yan, yung flood control na yan, sabihin ng mga Duterte, amin yan. Baka ganun na naman marinig natin. Patay tayo dyan. Amin yan baka ganun yung marinig natin. Sir, napahiya nga ba si Sayad? Sa kapal ng mukha yan, walang hiya, piling sikat, magnanakaw naman. Mabuhay, PBB. Kaya nga po closed door meeting yung gusto niya para hindi siya mapahiya. Diba? Kasi private yun eh. Private meeting yun eh. Kaso tinabla po siya ni Pangulo. Wala po siyang ano po doon. Wala talaga siyang lusot. Eto pa. Ewan ko lang. Eto pa Ewan ko lang kung makatakbo ka pa sa 2028, Sara. Eto House prosecutors say COA witness testimony remains solid after cross-examination. So, solido po yung testimonya po ng COA witness, ano? Oo, talagang ano po, nagsasabi po sila ng totoo. Legit po yung mga records, hindi po dinoktor.
'di ba? Talagang masasabi po natin na tagilid po si Sara Duterte diyan. Oh. Tagilid si Sara kaya sa mga umaasa na si Sara ay makakatakbo pa po sa 2028. Mukhang nananaginip po kayo ng gising. Oo. Siguro maghilamos muna kayo at tingnan nyo yung mga ebidensya diyan sa impeachment trial. Partida, ilan pa lang yung mga ebidensyang solido talaga na lumabas. Nasampal kay Sara, marami pang paparating. Oo. Marami pa tayong malalaman. 'Di ba? Yun, mag-ano muna kayo. Maghilamos muna kayo. Kaya sa mga nagsasabing Sara Duterte for 2028, utot nyo. Utot nyo, brown. Ewan ko lang, ang daming tanga talaga. Na nagsasabi na si Sara daw ang presidente nila, no? Okay lang naman. I-post nyo lang yan. Pero hindi nyo ba nakikita yung mga ebidensya ngayon? Ay, sabagay, bobo kayo, hindi nyo rin maintindihan. Kasi may kasabihan po tayo, pag DDS, automatic, comment nyo. Comment nyo. Pag DDS, automatic, comment nyo. Kayo yung magsabi dyan. Palagi ko nang sinasabi yan araw-araw. Kala ko blue ang utot. Brown po. Brown po yung utot ng mga Duterte. Mga DDS. Ay, kinomenta nila. Bobo! Yun po sila mga pre. So kayo po, ano po yun yung opinion dito, reaction? Pa-comment naman para mabasa po natin yan, yung inyong mga kanya-kanyang opinion po dyan. Ayan, at syempre, pakishare po ng video ito para always naman po kayong maging updated po sa mga uploads po natin. Alright? Ayan. At may ano po tayo dito, may TikTok, may Facebook, kompleto po yan. Kalimbangin nyo na lang po yung bell button natin dyan. Diba? Kasi alam nyo ba yung bell button na yan? Pag niring nyo po yan, naka-live po tayo, magno-notify po agad yan sa inyo. Oo. Magno-notify po agad sa inyo. Siyempre, ma-update po kayo, di ba? So, yun po yung yung purpose, siyempre, mag-like na kayo dyan. Di pa kayo nag-like. Nakapag-like na ba lahat? Mag-like na po tayo dyan. Yeah? Alright, so eto na mga pre, move na po tayo sa next topic po natin.